Kapwa galing sa isang disenteng pamilya, nagkakilala sina Carmen Magano at Hernani de Ramos sa isang patahian ng barong sa Lumban, Laguna. Si Carmen ay nagdidisenyo ng burda ng mga barong. Si Hernani naman ay nananahi ng mga pantalon. Sa malalagkit nilang tinginan at sa pamamagitan ng isang rosas, dagling napaibig ni Hernani si Carmen. Inilihim nila ang kanilang pag-iibigan, lalo na sa kanilang pamilya. Nag-uusap lamang sila ng panakaw at sa sulat pa. Ang pagsulat ko, napunta siya sa may gilid ng bahay namin, inaabot ko yung comics, nakalagay yung sulat. Ang pinakaingat-ingatan ng lihim ay dagliring nabunyag. 1970, nagkasundo ang mga magulang nilang ipakasal sila at nagsimula silang mamuhay sa isang simpleng tahanan na tunay na maligaya. Tinutukan na niya yung pananahit. Ako naman, sige rin ako ng tahe para kumita. Tapos nagkaroon kami talaga ng seed money na 300 pesos. Mula sa naipon nilang 300 piso, naglakas loob silang magpasimula ng sariling patahian. Pinuhunanan nila ito ng hindi lang basta pagmamahalan, kundi tunay na sipag at tiyaga. Kumita na yon. Ako naguhit, ako yung nananahi, ako lahat. Dumayo na ako ng Divisoria. Pagkatapos ng ganon, bili na naman ako ng tela. Basta kumita ako, bili. Hanggang hindi na ako sa Lumban lang nagbibigay ng tahe. Hanggang sa dumami, hindi ko na nabilang. Sa patuloy ngang pagtutuwang ni Carmen at Hernani sa negosyo, tuluyan silang umasenso at kinilala sa kanilang mga produkto. 1986, nakabili na sila ng bahay at kotse. Ipinalasap nga nila ang karangyaan sa 3 lumalaking mga anak. Kasabay noon ay tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging sunod-sunod na rin ang pagbabiyahe ni Carmen. Nagturo at nag-demonstrate siya ng pagdidesign at pagtatahi ng barong sa iba't ibang bansa, lalo na sa Amerika. Tuwing wala si Carmen sa bansa, buong sipag na tinataguyod ni Hernani ang kanilang tahian. Kasing giliw din ni Carmen ang asawa sa kanilang mga manggagawa para matiyak na napapangalagaan ang kalidad ng kanilang mga produkto. Subalit, sa kahit anong negosyo, dumarating ang panahong humihigpit ang labanan, lalo't may mga nagsusulputang bagong kakumpetensya. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Ayaw na nila magbayad ng cash. Mapayag na yung mga kalaban natin na bayaran sila ng post-dated check for 3 months. Di pwede yun. Wala tayong magagawa, Carmen. Lumipat na nga sila eh. Yung 100 pesos na nakukuha nila sa atin, o nakukuha na lamang nila ngayon ng 35 pesos. Anumang paraan ang ginawa ni Carmen, hindi na nasagip ang unti-unti nilang pagbagsak. Ang dating masiglang patahian ay lugmok na ngayon. Mga makinang wala ng ingay, ang piping saksi sa kanilang kabiguan. Siyempre marami akong tauhan. Sa konting kinukuha sa akin, hindi na makasapat dun sa pansweldo ng tao. Hanggang sa pikit matang sumuong si Carmen sa rediscounting ng mga tseke, kung saan sa laki ng kinakaltas na tubo ay lalo siyang nagkagipit-gipit. Tapos may personal check na ako doon. Kasi wala na akong pagkukunan eh. Nagpare-discount na ako, ipare-rediscount ko pa ulit. Hanggang sa natuklasan ko na, parang pati yata yung ano ko wala na din yung puhunan ko. Nalubog pa ako sa utang. Hindi sa Diyos, kundi sa pangungutang mahigpit na kumapit si Carmen. Maging ang kanilang mga anak ay nagpasan ng bigat at tuluyan ng yumakap sa sitwasyong nagpabago ng kanilang buhay. Ang dami na naming utang. So, laging may naniningil. Talagang nagtataguan na. Taguan na. Yung anak ko ayaw sumagot sa telepono. Hello? Hindi na po. Ako din sabi, wag mo sabihin na nandito kami. Hello? Wala po sila eh. Pinanindigan na ni Carmen at Hernani na pagtaguan ang lahat ng pinagkakautangan nila. Umaga-umaga pa, madaling araw, punta kami ng Maynila.
ilang sine ang tinatapos namin para lang huwag kami makita sa bahay, para lang walang maningil sa amin. So, nakakatatlo, nakakaapat kami sine. Ayokong makikita. Madaling araw kaming uuwi. Pinakamaaga namin uuwi, mga 12, mga ganyan. Disyembre, wala na maniningil. Siyempre, araw na linggo sasamba ka. Pupunta sila doon maniningil. Ano ba, kailan ba ikaw magbabayad? Andun pati yung aming mga furniture, mga appliances. Kinuha yung mga as payment. So nang binababa, nandun na lahat ng kapitbahay nakatingin sa amin. Pilit na pinaglalabanan ng mag-asawa ang pagkapahiya bunga ng kagipitan. Lingid sa kanilang kaalaman, maging ang kanilang mga anak ay naroon para buong puso ring makihikbi sa bawat luha nilang pumapatak. Lahat sila'y may kanya-kanyang tanong na ibinubulong sa Diyos. As nagiginulong ako, Panginoon, naman niya, meron bang Kristiyanong ganito? Diyos ko, paano po ito? Hanggang sa di na nakayanan ni Carmen ang hirap. Itiwan mo ako! Mamamatay din lang naman ako sa kulungan. Mabuti pag mamatay na ako ngayon. Anak mo! Ngunit kinumbinsi siya ni Hernani na humingi sila ng payo sa ninong nilang abogado. Sabi na nga ng ninong, palta mo pangalan mo, tapos lumipat ka, tapos ang mga anak mo, iwanan mo muna, kasi tigalumban din yun na napupunta lang doon. Iwanan mo, tapos mag-communicate na lang kayo through telephone. Lalong naguluhan si Hernani sa ipinayo ng kanilang ninong. Kaya mas gusto pa nitong ibangga na lang ang kanilang sasakyan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ilang beses ka na rin ako nagpakamatay sa isip ko. Wag, Nani. Wag. Kawawa ang mga bata. Tama si Nino. Mas mabuti pang tumakas na lang tayo. Papatayin ko na lang ang mga kapatid ko! Bago ako magpapakamatay! Para hindi nyo kami isipin! Sabi ko, ano? Hindi pwede. Anong mangyayari sa atin? Sabi ko, ngayong gabi, Lord, pwede ba huwag na kami magising? Para hindi na ako magpapakamatay. Wala nang papatayin anak ko. Ngayon lang patayin mo na kami para tapos na ang problema ko. Tutulog po kami, pero hindi na po kami gigising bukas. Subalit, hindi dininig ng Diyos ang ganung uri ng panalangin. Nagising pa rin sila. Pagkalipas ng ilang araw, hinila na rin ng pinagkakautangan nila ang kanilang sasakyan. At nung araw din yon, inilit ng bangko ang kanilang bahay. At napilitan silang lumipat sa kubong katabi ng kulungan ng baboy. Yung kulungan ng baboy, ginawa namin kwarto-kwarto. Unti-unti kami natuto. Kung paano ba nalaman ko na mali pala yung ginawa namin. Matagal na pala siyang nakalimot manalangin. Mula nun, nagdesisyon silang ipagdasal ang lahat ng pinagkakautangan niya. Nakalagay yan sa isang garapon, nilagay sa straw, kung sino yung pagpipray. Tigpipito tayo. Unti-unti, naramdaman ni Carmen ang kalayaan na hindi na siya dapat magtago sa mga pinagkakautangan. Malaya na nga pala ako dahil ako'y pinalaya ng Panginoon. Pinatawad na ako ng Panginoon. Binigyan sila ng lakas ng Panginoon upang magsimulang muli sa pamamagitan ng mga panindang itinago na noon. Doon, unti-unti nilang binayaran ang kanilang mga utang. Pinaisip niya sa amin, binigyan kami ng katilinuhan, nakarecover kami doon. Hindi nga lamang basta ibinalik ng Panginoon ang lahat ng nawala sa buong pamilya ni na Carmen at Hernani. Sinuklian pa ito ng higit pa. Sa ngayon,
Muli na nga silang nakabangon at namamayagpag ang kanilang mga tindahan bilang pangunahing pagawaan ng mga barong sa Laguna. Nakabalik na rin sila ng may pagmamalaking kalidad sa export industry tulad ng mga nakaraang panahon. So nakita namin na wala palang imposible sa Panginoon. Ayoko nang magkamali. Purihin ang Diyos dahil eto na kami. Hindi na, nakakatulog na ako ng mahimbing. Hindi na ako alipin ng cheque, hindi na ako alipin ng utang. At ano man iisin ko, kayang ibigay ng Diyos. Pero hindi naman lahat na ibig sabihin, yung lang makabubuti sa atin.